Tumango si Dexter. Well, lumabas ka. Pagkatapos ng maikling katahimikan, dalawang figure ang lumabas sa liblib na sulok. God Commander, General Zenbei. Hindi ko akalain na kami ay nagtatago ng ganito kahigpit. Malalaman ninyong lahat. Nagkatitigan si Lone Wolf at sinabing, "Ha? Hindi ba kayo sina Xiao Zhang at Xiao Liu? Ang mga bantay ng Panginoon. Ano ang ginagawa ninyo dito kung hindi kayo maglingkod sa Panginoon?" Tinabi ni Xiao Liu. "Hindi mo ba mahulaan?" Tinabi ni Lone Wolf. "Huwag mong sabihin sa akin. Narito ka para protektahan si Young Master." Tumango si Xiao Liu. "Tama. Inutusan kami ng Panginoon na pumunta para protektahan si Lacey, ang anak ng Diyosa." Tanong pabalik ni Dexter. Pagkatapos ay nakatagpo si Xiao Jun ng lahat ng uri ng paghihirap noon. Mapait na ngumiti si Xiao Liu. "Shen Shuai. Sa katunayan, kung hindi tayo tutulong, ito ang pinakamalaking proteksyon para kay Young Master, Dexter. O, kung gayon kailangan kong makinig ng mabuti. Kung hindi mo siya tutulungan, bakit mo siya pinoprotektahan?" Tinabi ni Xiao Zhang. "Diyos Shuai. Dapat mong malaman na may bagong Diyos na si Shuai na pumapalit sa iyo ngayon." Tumango si Dexter. Tinabi ni Xiao Zhang. "Guwapo ng Diyos. Sa totoo lang, ang bagong Diyos na ito ay napaka-ambisyosa. At nakatutok pa nga siya sa posisyon ng Panginoon ng bansa. Bagaman hindi siya ang Panginoon ng bansa ngayon, siya ay kumikilos sa ngalan niya. Inaagaw ang maraming karapatan mula sa matandang Panginoon. At kahit na inilalagay ang matandang Panginoon sa ilalim ng pag-aresto sa bahay. Ang kasalukuyang sitwasyon ng matandang Panginoon ng bansa. Hay, ang hirap ilarawan sa salita. Alam ng matandang Panginoon na sasalakayin ng bagong Diyos ang iyong pamilya. Kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pilitin ang bagong Diyos at ang kanyang mga nasasakupan na huwag direktang salakayin ang iyong pamilya. Kung hindi, walang pakialam ang matandang Panginoon kung ang isda mamatay at masira ang lambat. Pumayag ang mga bagong Diyos. Ngunit gumawa din ang mga bagong Diyos ng 3 kabanata sa matandang hari. Na inihiling sa matandang hari na huwag makialam sa mga gawain ng iyong pamilya. Kung ang alinman sa dalawang partido ay lumabag sa kasunduan, sila ay humingi ng tawad sa kamatayan. Mga bastard. Matapos marinig ito ni Dexter, galit na galit siya. Bagamat halos nahulaan ni Dexter ang sitwasyong ito noon. Ngunit pagkatapos kumpirmahin ang katotohanan, sumabog si Dexter. Bihirang-bihira na siyang galit na galit gaya ngayon. Ang bagong commander, na nagkasala sa Panginoon ng isang bansa. Yumuyurak sa kamahalan ng Daxia. Dapat mamatay. Na Euro-Broken Bar. Nag-alinlangan sina Xiao Liu at Xiao Zhang. Tinabi ni Dexter, "Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Bakit mag-atubiling?" Tinabi ni Xiao Liu, "Panginoong Diyos Shuai, ang lakas ng bagong Diyos na si Shuai na ito ay malamang na mas mataas kaysa sa iyo. Bukod dito, nagsanay din siya ng isang death squad na may malakas na lakas. Kung harapin mo ang kalaban ng direkta, malaki ang posibilidad na matatalo ka sa kalaban. So, ang ibig sabihin ng Old Country Lord is that you want a temporary withdraw from Daxia. Protect yourself first, and then seek international assistance to reinforce the Old Country Lord." Malamig na ngumiti si Dexter. Hindi ko talaga pinapansin ang isang bagong gwapo. Bumalik ka at sabihin sa Panginoon na sa loob ng 10 araw. Kukunin ko ang ulo ng bagong Diyos upang magbigay pugay. Sa mga ninuno ng dakilang siya. Nagkatinginan sina Xiao Liu at Xiao Zhang. At parehong nakita ang kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Malamang na hindi alam ng Diyos na Shuai ang lakas nitong bagong Diyos na si Shuai. Kaya naglakas loob siyang magsalita ng baliw. Kung nakita niya ang lakas ng bagong Diyos, natatakot ako na hindi niya ito sasabihin. Tinabi ni Xiao Liu, "Sir Shen Shuai, ngayong nakabalik ka na, malamang na hindi mo na kailangan ang aming proteksyon sa iyong tabi. Bumalik tayo para protektahan ang Panginoon." Hay!
Ang mga pinagkakatiwalaan sa paligid ng Panginoon ay hindi hihigit sa numero 1. Ito ay isang daya lamang. Tumango si Dexter. Kung gayon, guguluhin ko kayong dalawa. Siya nga pala, tandaan na ihatid ang aking orihinal na mga salita sa matandang hari. Gagawin namin. Umalis sina Xiao Zhang at Xiao Liu. Huminga ng malalim si Dexter. Pinakalma ang kailanawan ng kanyang galit. At pumunta sa ward ni Young Master. Si Lacey ay nagising na. At nakayukong nakaupo sa mga bisig ni Lacey. Paminsan-minsan ay tumitingin din siya sa pinto. Tinabi sa kanya ni Lacey na malapit nang bumalik ang kanyang ama. Oo nga, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay. Lumingon si Young Master at natagpuan si Dexter. Biglang tumalbog si Lacey kay Lacey at sumugod kay Dexter. Dad, si Daddy na ang nagbalik. Dad, miss na miss ka na ni Lacey. Niyakap ni Dexter si Lacey. Munting Junjun. Tatay. Pagkasabi noon, biglang tumigil ang mga salita at hindi na natuloy. Si Dexter ay bihirang mawala ng kontrol sa emosyon tulad ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay napatitag ni na Dexter at Lacey ang kanilang mga emosyon. Tinabi ni Young Master, Tatay, Nanay, maaari mo bang samahan si Young Master ngayon? Huwag kang pumasok sa trabaho. Madalas managinip si Young Master na isama mo si Young Master para maglaro. At isang buong araw ang paglalaro. Nalungkot si Dexter nang marinig niya ito. At mabilis na tumango. Okay. Ngayong araw, sasamahan ng mga magulang ko si Young Master. Young Master, sabihin kay tatay, saan mo gustong maglaro? Tinabi ni Lacey, mag-outing tayo. Alam kong may abandonadong palaruan ng mga bata sa isang lumang kagubatan. Si Young Master ay mas gustong maglaro dito. Tina Dexter at Lacey ay nalulungkot. Si Young Master ay hindi man lang makapasok sa may bayad na amusement park. At maaari lamang pumunta sa abandonadong amusement park. Si Shudahay at Liu Huan ay mukhang nagkasala. Nagkasala na hindi nila mabibigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Huminga ng malalim si Dexter. Kinontrol ang kanyang emosyon. At sinabing, okay, walang gagawin sina nanay at tatay. Ngayon, makipaglaro ka lang kay Young Master. Tigilan na natin ang pagpunta sa abandonadong children's park. Punta tayo sa Disneyland. Taglit na natigilan si Lacey. At hindi makapaniwalang tumingin kay Dexter. Tayo, mayaman ba ang pamilya natin? Napakamahal ng Disneyland. Niyakap ni Dexter si Young Master sa kanyang mga bisig. Young Master, may pera ang pamilya namin. At hindi namin mabilang ang pera na hindi namin mauubos. Sa hinaharap, ang isang bata ay talagang nag-aalala tungkol sa pera sa bahay. Paano napunta rito sina Young Master at Shudahay at Liu Huan nitong mga taon? Pinaalalahanan ni Lone Wolf si Dexter sa mahinang boses. Brother, kung sasamahan mo si Young Master sa paglalaro, maaaring makaapekto ito sa ating mga nakatakdang plano. Tinabi ni Dexter, hindi mahalaga. Ang malaking bagay ay direktang sasalakayin ko si Huang Long at direktang sisirain ang bagong commander. Sa katunayan, sa lakas ni Dexter, madali niyang sirain ang mga bagong Diyos. Gayunpaman, mayroong maraming mga kampa ng mga bagong Diyos na tumago sa lahat ng antas ng pamumuhay at lahat ng antas sa Daxia. Kahit na ang mga bagong Diyos ay nawasak, ang kanyang mga alipors ay mamumulaklak sa lahat ng dako. At may pagkakataong bumalik, kaya naman nagpasya si Dexter na sundin ang baging. Patayin ang lahat ng mga kampa ng bagong Diyosa ng hakbang-hakbang. At pagkatapos ay patayin ang mga bagong Diyos at putulin ang mga ugat. Kung hindi mo masusunod ang baging, walang pakialam si Dexter na direktang patayin ang bagong Diyosa. At pagkatapos ay, dahan-dahang nililinas ang kanyang mga alipors. Sayang lang ang oras. Dinala ni na Dexter at Lacey si Lacey sa amusement park. At ang nag-iisang lobo ay nagtago sa dilim upang magmasid. Kapag may nakitang kaina-hinalang tao, lulutasin ng Lone Wolf ang kabilang partido. Sa kabuuan, hindi pa maibubunyag ang balita ng pagbabalik ng mga Diyos. Buong hapon akong naglalaro.
Hanggang sa napagod si Lacey sa paglalaro at nakatulog. Pagkatapos ay sumuko na. Niyakap ni Dexter si Young Master at bumalik sa ospital kasama si Lacey. Mula umpisa hanggang dulo, hindi siya bumitaw. Tatakot na bumitaw. Iiwan siya ni Lacey. Bumalik sa ward. Hindi pa rin gising si Lacey. Tinabi ni Dexter kay Lacey. Magtagal. Isasama ko ang aking mga magulang at si Xiaojun upang gawin ang ilang mga susunod na bagay. Manatili ka rito. Huwag mag-alala. Biglang na-tense ang nervyos ni Lacey. Dexter, ano ang gagawin mo? Inalo ni Dexter. Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko ang kaligtasan ng aking mga magulang at ni Young Master. Alam ni Lacey na magnenegosyo si Dexter. At hindi maginhawang ihayag ito sa kanyang sarili. Tumango siya. Okay. Pumunta ka at bumalik ka agad. Dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan. Okay. Umalis si Dexter kasama sina Shudahay, Liyuhuan at Lacey. Sa daan, nagpadala si Dexter ng mahinang aura sa katawan ni Lacey. Ang sinag ng espiritual na enerhiya na ito ay patuloy na naghuhugas sa katawan ni Lacey. Tinutulungan siyang linisin ang mga dumi sa kanyang katawan. At kasabay nito ay pinapakalma ang kanyang utak. Pinapanatili siyang nakakatulog. At pinapakalma ang kanyang mga ugat. Maingat na sinabi ni Shudahay. Dexter, saan mo kami dadalhin? Tinabi ni Dexter. Bumalik ka sa urban village kung saan ka nakatira. Mom and Dad, I'm asking you, meron ba kayong mabuting kapitbahay? At ayaw nyo bang tulungan kayo? Agad na sinabi ni Shudahay. Dexter, pinag-uusapan mo ang tungkol sa pamilya ni Mr. Zeng. Si Mr. Zeng at ang kanyang asawa ay parehong mga guro ng mga tao. Sila ay mabait, at talagang nakakatulong sa amin. Kung wala si Mr. Zeng at ang kanyang asawa, hindi talaga namin alam kung mabubuhay pa kami hanggang ngayon. Sabi ni Dexter, nanay at tatay, kung sasabihin kong si Mr. Zeng at ang kanyang asawa ay talagang isang piraso ng chess na nakaayos, nakaaway sa tabi mo. Naniniwala ka ba? Ano? Shudahay at Liyuhuan ay tumingin kay Dexter nang hindi maipaliwanag. Dexter, paano mo masisira si Mr. Zeng at ang kanyang asawa ng labis? Kung talagang mga pawn sila na inayos ng kalaban sa paligid natin. Paano sila magiging napakabuti sa atin? Dexter, mga magulang, makinig kayo sa aking paliwanag. Tanungin ko kayo. Kapag hindi kayo makatiis, naisip na ba ninyo na ipadala ang sample ni Young Master sa bahay ni Mr. Zeng at ng kanyang asawa? Yay! Napabuntong hininga sina Shudahay at Liyuhuan at sinabing, sa totoo lang, napag-usapan ko na ito ng iyong ina. Isang araw hindi natin ito kayang suportahan. Kapag malapit na tayong mamatay, ibibigay natin ang bata kay Mr. Zeng at kanyang asawa. Si tatay ay may tiwala na ang kanyang paningin ay hindi masama. Si Mr. Zeng at ang kanyang asawa ay hindi gagamutin ng masama si Young Master. Tinabi ni Dexter. Ito ang layunin ni Mr. Zeng at ng kanyang asawa. Matagal na nilang pinagmamasdan si Young Master. Ito ay para lamang sa ilang kadahilanan na ang kaaway ay hindi lantarang maaga si Young Master. Kaya inayos niya na si Mr. Zeng at ang kanyang asawa ay nasa tabi mo. Na, pinilit kang magkusa na ibigay sa kanila si Young Master. Ano? Natigilan sina Shudahay at Liyuhuan. Dexter, totoo ba ang sinabi mo? Tumango si Dexter. Siyempre totoo. Galit na galit si Shudahay. Kilala mo talaga ang mga tao at mukha pero hindi ang puso. Hindi ko talaga nakikita na ang dalawang bagay na tulad ng aso ay tulad ng isang bastard. Naisipan ko talagang iabot sa kanila si Young Master. Pero bulag talaga ako. Tinabi ni Dexter. Pinatawag kita dito dahil gusto kong magpanggap ka na wala kang mapupuntahan at ibigay si Lacey sa kabilang party. Bakit mo gustong gawin ito? Shudahay at Liyuhuan ay tumingin kay Dexter at kinakabahang sinabi. Alam mo na ang mag-asawa ay hindi magandang bagay. Dexter,
Bagaman magagawa mo ang sinasabi ko. Mayroon akong sariling sukat. Tumanggo sina Liu Huan at Xu Dahai. Okay, Dexter. Naniniwala kami sa iyo. Hindi nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa nayon ng lungsod. Ang pintuan ng bahay ni Ji Zeng at ng kanyang asawa. Maingat na kumatok si Xu Dahai sa pinto. Hindi nagtagal ay may lumabas na mag-asawang maamo. Nang makita si Xu Dahai, medyo nagulat si Mr. Zeng. Kuya, bakit late ka na? Nandito. Alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zeng. Bagamat puno ng galit si Xu Dahai, nanatili siyang kalmado sa panlabas na anyo. Yay! Mr. Zeng. Tinabi ni Ji Zeng. Walang gulo. Walang gulo. Pumasok ka kaagad. Napakalamig ng araw sa labas. Huwag ay freeze ang bata. Niyakap din ni Mrs. Zeng si Lacey sa kanyang mga bisig. Tingnan mo. Ang bata ay nagyelo. Ang kanyang mukha ay kulay ube. Pumasok ka at magpainit. Pumasok ang grupo sa bahay. Pagkatapos ng buong 10 minuto, kawakas ay lumabas si Xu Dahai at ang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi sumama sa kanila si Young Master. Tumalikod sina Xu Dahai at Liu Huan at umalis. Bagamat alam nilang palabas ito, nag-aalala pa rin sila na iwan si Lacey sa bahay ni Mr. Zeng. Hindi mapakali na sinabi ni Liu Huan. Dahai, tinabi mo na kung iiwan mo si Xiao Junjun. Ayos lang. Inalo ni Xu Dahai. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi makatitiyak si Dexter na may iwan si Young Master, at magpapadala siya ng isang tao upang protektahan ito ng palihim. Tumanggo si Liu Huan. Well, totoo iyan. At ito ay inayos ni Dexter na lihim na protektahan ng nag-iisang lobo ang kaligtasan nina Perlao at Lacey. Ngayon ang nag-iisang lobo ay matagal na nang nagkukubli sa bahay ni Mr. Zeng. Lihim na pinoprotektahan si Lacey. Tumingin si Mr. Zeng at ang kanyang asawa kay Lacey sa kanilang mga bisig. At, ang mapagmahal na ngiti sa kanilang mga mukha ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot na ngiti. Humph! Hindi madaling makuha sa wakas ang pelikula ng batang babae na ito. Tapos na ang ating misyon. Kapag nakuha na natin ang reward mula kay Mr. Zhao, maaari tayong kumain at uminom ng maanghang na pagkain habang buhay. Halika, tawagan si Lao Zhang at hilingin kay Lao Zhang na kunin ang pelikula ng batang babae na ito. At wala tayong gagawin dito. Oo, tumawag ka. Inilabas ni Mr. Zeng ang kanyang mobile phone at tinawagan si Lao Zhang. Kuya Zhang, may natitira ka sa akin. Alisin mo ito sa lalong madaling panahon. Ito ang sikretong salita sa pagitan nila. Lao Zhang. Natanggap. Lao Zhang. Siyempre. Sa sandaling ito, nakapulupot si Lao Zhang hindi kalayuan sa bahay ni Mr. Zeng. Nabali at dumudugo ang isang braso niya. Kung hindi siya tinulungan ni Dexter, naitigil ang pagdurugo sa oras. Ang kanyang katawan ay nanlamig na ngayon. Siya ay napakahina. Ang kanyang mukha ay mapotla. At tumingin siya kay Dexter sa tabi niya at sinabi, "Yeah, Mr. Yeah, they told me to take away Young Master." Tumanggo si Dexter. Okay. Pagkatapos ay magpatuloy ayon sa plano. Ayos ito. Napalunok si Lao Zhang at nagpumiglas na tumayo. Gayunpaman, ang kanyang presyon ng dugo ay napakababa na halos siya ay bumagsak sa lupa. Ang pagpunta kay Mr. Zeng at sa kanyang asawa sa kanyang sitwasyon ay magiging 100% na magsisiwalat. Walang pagpipilian si Dexter kundi magpadala ng ilang espiritual na enerhiya sa katawan ni Lao Zhang. Ang mga aura na ito ay makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang pisikal na lakas at enerhiya. Kahit sa isang araw, gulat na gulat ang matanda. Hinawakan lang siya ni Dexter. At mas nakahinga siya ng maluwag. Halos kapareho ng peak state. At hindi ko man lang maramdaman ang sakit ng sugat. Ano ang ibig sabihin nito? Nakakaloka lang. Dexter, ano pa ang ginagawa mo? Kumilos ka kaagad.
Okay. Okay. Mabilis na tumango si Lao Zhang. Sa totoo lang, hindi nila alam ang tunay kong pagkatao. Dahil tuwing pupuntahan ko sila, nagsusuot ako ng panggabing damit. Ako, magsusuot din ako ng panggabing damit this time. Sa sinabi nito, hinubad ni Lao Zhang ang kanyang damit panggabing mula sa kanyang mga braso. Nagtanong si Dexter, ilang tao ang pinuntahan mo noon para makita siya? Sinabi ni Lao Zhang, ako lang. Dexter, humanap ng paraan para isama mo ako. Bagamat, nakabawi na ang kasalukuyang estado ni Lao Zhang. Ang kanyang naputol na kamay ay isang halatang butas kung iunat ni Lao Zhang ang kanyang kamay para yakapin ang bata. Tiyak na makikita siya ng kabilang partido para putulin ang kanyang kamay. Ngunit malalantad siya, sabi ni Lao Zhang. Okay. Kailangan mo lang magpalit ng damit panggabi. At ipaubaya sa akin ang iba. Okay. Nagpalit si Dexter ng damit panggabi gaya ng sinabi ni Lao Zhang. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa pintuan ng bahay ni Mr. Zheng. Inabot ni Lao Zhang at kumatok sa pinto. Regular na kumakatok sa pinto. Tatlo ang maikli at isang mahaba. Mabilis na bumukas ang pinto. At mag-isang lumabas si Mr. Zheng. Ngunit wala kahit saan si Mrs. Zheng at Lacey. Maingat na tumingin sa paligid si Mr. Zheng. At matapos makita ang dalawang figurang nakaitim, agad niyang sinabing kinakabahan, Kuya Zhang, bakit mo dinala ang iba dito? Tinabi ni Lao Zhang. Si Mr. Zhao ay ipinadala upang tulungan ako. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekon. At ibigay sa akin ng mabilis ang tao. Upang hindi magulantang ang ahas. Puno ng pagdududa ang mukha ni Mr. Zheng. Talaga, bakit hindi ko narinig na? Binanggit ito ni Mr. Zhao. Lao Zhang, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Inayos ako ni Mr. Zhao. Bakit kita babatiin? Mga tao, magmadali at ibigay ito sa akin. Nag-isip sandali si Mr. Zheng. At sa wakas ay tumango. Okay. Sandali. Mabilis na tumalikod si Mr. Zheng at naglakad palabas kasama si Lacey sa kanyang mga bisig pagkaraan ng ilang sandali. Hindi alam ng batang ito kung ano ang nangyayari. Matamlay siya. Tumango si Lao Zhang. Bueno. Ayos lang. Para hindi makaistorbo sa iba. Sige. Alis na ako. Xiao Liu, kunin mo ang bata. Alis na tayo. Okay. Si Dexter ay nagmamadaling sumang-ayon at humakbang pasulong upang kunin. Young Master, Dexter and Lao Zhang left. With suspicious eyes, Mr. Zheng sent Dexter and Lao Zhang away. And then quickly returned to the house. Madam Zheng was lying on the wall, observing Dexter and Lao Zhang with binoculars. Mr. Zheng asked carefully, Wife, have you found anything abnormal? Mrs. Zheng said, I just noticed that there are some bloodstains on Lao Shang's clothes. What's the matter? Mr. Zheng frowned. Blood. We had contact with him a few times before. And he smelled of a garbage station. If you guessed correctly, he should be collecting waste. Those who collect waste will not deal with blood. Mrs. Zheng added, and I just noticed that his right hand is never exposed. And the palm of the sleeve is a bit empty. It must be a broken hand. Sumisikip. Huminga ng malalim si Mr. Zheng. Ito ay may katuturan. Bakit siya tumanggi na hawakan ang bata? Ngunit hinayaan ang iba na hawakan ang bata. Nako, baka nasa panganib tayo. Makipag-ugnayan ka agad kay Mr. Zhao para makumpirma. Pagkatapos magsalita, kinuha agad ni Mr. Zheng ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero ng telepono. Mabilis na nakonekta ang tawag. At doon nagmula ang malakas at marangal na boses ni Mr. Zhao. Anong problema ko? Nang malapit nang ipahayag ni Mr. Zheng ang kanyang pagdududa, hindi niya akalain na may malamig na punyal ang nasa leeg nila ng kanyang asawa sa sandaling ito.
Bumilis ang tibok ng puso ni Mr. Zeng. At mabilis siyang tumangala. Ngunit nakakita sila ng kakaibang mukha. Nakatingin sa kanila, na may malungkot na ngiti. Ang lalaking ito ay walang iba kundi isang nag-iisang lobo. Ngumisi si Lone Wolf sa kanila. Pagkatapos ay gumawa ng isang tahimik na kilos. At kasabay nito ay bahagyang nadagdagan ang kanyang lakas. At kahit na, pinutol ng kaunti ang balat ni Mr. Zeng at ng kanyang asawa. Sumabog sa buzz ang utak ni Mr. Zeng at ng kanyang asawa. Tapos na, hostage sila. Ngayon hindi sila nakikipagtulungan. Naghihintay para sa kanila lamang ng isang patay na dulo. Paano gawin kung paano gawin? Inimok ni G. Zhao sa kabilang panig. Magsalita ka. Ngumisi si Lone Wolf kay Mr. Zeng. Taka itinuro ang telepono. Napalunok si Mr. Zeng at sinabi, Mr. Zhao, ibinigay na namin ang bata kay Lao Zhang. Ang connector. Everything, all went well. Mr. Zhao. Well, very good. You two can withdraw. Halika at hanapin ako. Mr. Zeng. Naiintindihan. Binaba ang telepono. Si Mr. Zeng at ang kanyang asawa ay nagmamadaling lumuhad sa nag-iisang lobo. Iniligtas ng bayani ang kanyang buhay. Iniligtas ng bayani ang kanyang buhay. Kami, ginawa namin ang sinabi mo. Patawarin mo sana ako, sabi ni Lone Wolf. Ako hindi ko sinabi sa iyo, na kung gagawin mo ang sinasabi ko, ililibre kita na hindi mamatay. Gayunpaman, maaari kong gawing mas madali ang iyong kamatayan. Napaluha si Mr. Zeng at ang kanyang asawa. Matapat na lalaki. Maglakas loob na tanungin ka kung sino ang banal. Wala kaming hinanakit sa nakaraan at walang puot sa mga nakaraang araw. Hindi mo na kailangan, gamulong. Tinaway ni Lone Wolf. Maglakas loob na saktan ang aking batang Panginoon. Hindi mo magagawang tabyusan ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng 1,000 beses. Little Lord, si Mr. Zeng at ang kanyang asawa ay hindi maipaliwanag. Anong MS? Cruz. Ang batang babae na iyon ay ang MS. Cruz. Ng iyong pamilya. Hindi batang babae na iyon ay isang anak ng isang ordinaryong pamilya. Tinabi ni Lone Wolf. Sa ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo. Baka mamatay ako at maging tanga. Ang aking Panginoon ay isang marangal at gwapong Diyos, at siyang Master ay anak ng isang makajos na gwapo. Ang ating MS. Cruz. Anak ng gwapo. Ng Diyos. Paano ka mabubuli ng iba? Kaya naman, kung mamamatay ka ng 1,000 beses o 10,000 beses, hindi tapat para tabyusan ang iyong mga kasalanan. Ano? Nanlaki ang mga mata ni na Mr. at Mrs. Zeng. At hindi makapaniwalang tumingin sa nag-iisang lobo. Ako, tama ba ang narinig ko? Sabi mo, gwapo ang Diyos. Lone Wolf. Tama. God Commander Dexter. At ako si General Zenbei. Lone Wolf. Yay! Boy! May itatanong ka pa ba ngayon? Napapikit si Mr. Zeng at ang kanyang asawa sa kawalan ng pag-asa. Alam nila ang gayong mga lihim na bagay. At tiyak na mamamatay sila. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na handa silang maghintay ng masunurin upang mamatay. Nagkatinginan ang dalawa. At pagkatapos ay tumalsik ng isang bibig ng dugo ang nag-iisang lobo. Kasabay nito ang bahagyang panginginig ng kamay ni Lone Wolf na naghiwasa. Lalamunan nilang dalawa. Tahimik na bumagsak ang dalawa sa lupa. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Madali ring naiwasan ng nag-iisang lobo ang pag-atake ng dugong iniluwa nila. 2 subo ng dugo ang bumagsak sa lupa, na kinaagnasan ng isang malaking butas sa sahig na gawa sa kahoy. Ang Lone Wolf, na ngayon ay isang powerhouse sa Immortal Demon Realm, ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng 2 human race masters ng sneak attack. Hanggang sa tuluyang patay silang dalawa ay tahimik na umalis ang nag-iisang lobo. Walang iniwang bakas. Niyakap ni Dexter si Young Master at pumunta sa tirahan kasama si Lao Zhang. Dexter, ano ang susunod mong gagawin? Tinabi ni Lao Zhang. Hindi ko alam sa ngayon.
Kailangan kong humingi ng mga tagubilin kay G. Zhao. Dexter. Okay. Humingi ng mga tagubilin. Tumawag ang matanda. Mabilis na nakonekta ang tawag. Lao Zhang. Mr. Zhao. Ibinalik ko na ang batang babae gaya ng iniutos mo. Well. Okay. Gagawin ko ngayon. Pagkatapos ibaba ang telepono. Tinabi ni Lao Zhang kay Dexter. Gusto ni Mr. Zhao na ipadala natin ang batang babae sa isang abandonadong pier. Na, nagsasabing may susando sa akin. Ipinadala sa abandonadong pantalan para saan? Naguguluhan si Dexter. Tara na, tinabi ni Dexter. Tingnan mo kung anong gamot ang ibinebenta sa Lang na pinangalan ng Zhao. Ayos ito. Kinuha ni Lao Zhang si Dexter at mabilis na pumunta sa abandonadong pantalan. Na itinalaga ni Mr. Zhao. Pagdating pa lang nila, 4 na lalaking nakaitim ang bumungad sa paligid. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Mabilis na sinabi ni Lao Zhang. Pinadala ako ni Mr. Zhao dito. Ako ang nasasakupan ni Mr. Zhao. Tinabi ng lalaking nakaitim. Tinabi sa amin ni Mr. Zhao na iisa lang ang tao. Bakit kayo nandito? Mabilis na ipinaliwanag ni Lao Zhang. Ang taong ito ay aking kaibigan. Ang kanyang trabaho ay isang anesthesiologist. At siya ay mapagkakatiwalaan. Tandaan na dinala ko ang maliit na batang babae. Ang batang babae ay patuloy na umiiyak. Upang maiwasan ang gulo, hiniling ko sa aking kaibigan na anesthetize ang batang babae. Para maiwasang mabaygo ang anesthetic o mamatay ang batang babae sa droga. Dinala ko na lang siya dito. Ang 4 na lalaking nakaitim ay hindi nag-alinlangan at tumango. Sige, sumakay na. Tayo sa bangka. Pinalibutan ng 4 na lalaking nakaitim sina Dexter at Lao Zhang at sumakay sa bangka. Ito ay isang abandonadong maliit na pampasaherong barko na may isang cabin lamang. At 6 na tao ang nagsisiksikan sa isang maliit na kalahati cabin na medyo nakaka-suffocate. Nagsimula ang bangka at mabilis na humandar patungo sa kailaliman. Nang makarating ang bangka sa kailaliman, isa sa mga lalaking nakaitim ang naglabas ng kanyang cellphone at tumawag. Hello, Mr. Zhao. Nakarating na tayo sa kailaliman. Tila tinatawag ng lalaking nakaitim si Mr. Zhao. Ang utak sa likod ng mga eksena. The Man in Black. Okay. We're going as planned. Binaba ang telepono. Ngumiti si Lao Zhang at nagtanong. Kuya, ano ba talaga ang plano ni Mr. Zhao? Pwede mo bang sabihin sa akin ng kaunti? Mahiwagang ngumiti ang lalaking nakaitim. Secret. Binago niya ang kanyang boses. Kailan magigising ang batang ito? Tinabi ni Lao Zhang. Ang epekto ng gamot ay tumatagal ng hindi bababa sa 1 oras o 2. Ano ang mali? Sabi ng lalaking nakaitim. Gusto kong bigyan ng maliit na regalo ang bata. Pagkatapos magsalita, kinuha ng lalaking nakaitim ang isang remote control mula sa kanyang mga braso. Napaka-ordinaryo at parang remote control ng larwang sasakyan. Salamat. Inabot ni Lao Zhang para kunin ito. Pero hindi niya akalain na biglang pinindot ng lalaking nakaitim ang switch. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ni Dexter. At tumama ang matinding krisis. Agad siyang nagpakawala ng isang pagsabog ng enerhiya, na naging isang protection na takip. Pinalot sina Young Master, at Lao Zhang, at pinalibutan ng isang lalaking nakaitim. Sa sandaling nabuo ang protection na takip. Isang marahas na pagsabog ang tumunog. Para sa 1 oras, ang lahat ay nahuhulog sa mundo ng mga paputok na apoy. Ang makabagbag damdaming kilusang ito ay tumagal ng 1 buong minuto bago ito tuluyang natapos. Ang bangka, kasama ang 3 lalaking nakaitim, ay matagal nang natangay ng abo at lumubog sa malaking ilog. Tina Dexter, Young Master, Lao Zhang, at isang lalaking nakaitim ay halos hindi nailigtas ang kanilang buhay sa ilalim ng proteksyon na takip. Nagising si Lacey sa napakalaking paggalaw na ito.
Ngunit sa ginhawa ng boses at espiritual na enerhiya ni Dexter, muli siyang nakatulog. Ang matandang Zhang ay mukhang takot na takot. Ngunit hindi siya bumalik sa kanyang katinoan. Tumingin siya kay Dexter at dumura ng galit. Anong nangyayari? Ano ang nangyari ngayon? Medyo sira ang mga nakaligtas na lalaking nakaitim. Anong problema? Naglagay sila ng daan-daang kilo ng mga pampasabog sa bangka. At maging ang pader na bakal na nakasuot ng tanso ay maaaring masira. Ngunit bakit tayo nakaligtas? Ito ba ang multo ng munting tagasunod ni Lao Zhang? Ngayon lang, malinaw niyang nakita na may lumabas na gas mula sa katawan ng mga attendant ni matandang Zhang Xiao. Kung gayon, gaano kalakas ang lalaking ito? Ang hubad na ito ay isang bitag na itinakda ni Lao Zhang. Nang bumalik siya sa katinoan, tumakas ang lalaking nakaitim. Gayunpaman, nalaman niyang hindi siya makagalaw kahit anong mangyari, na para bang nakaimbed ang kanyang katawan sa isang malaking bato. Xiao, ano ang sitwasyon dito? Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Dexter. Tiningnan siya ni Dexter na may malamig na mga mata. Sabihin ang iyong plano. Bakit mo kami pinasabog? Desperado ang lalaking nakaitim. Kasalanan talaga ng lalaking ito. Natahimik ang lalaking nakaitim. Siya ay isang desperado. At ang kanyang unang reaksyon sa sandaling ito ay ang pagkagat ng kanyang dila at pagpapakamatay. Gayunpaman, hindi makagalaw ang nakadiin niyang bibig. Ang enerhiya ni Dexter sa lalaking nakaitim ay biglang tumaas ng kaunti. Sabihin ang iyong mga plano at iligtas ang iyong buhay. Nanatiling tahimik ang lalaking nakaitim. Nagdagdag ng lakas si Dexter. Naramdaman ng lalaking nakaitim na ang kanyang katawan ay malapit ng durugan ng buhay. At ang kanyang mga mata ay nakausli ng husto mula sa kanyang mga saksakan. Sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at napaungol. I don't know. I really don't know. Dahil hindi gaanong makagalaw ang bibig. Hindi malinaw ang tunog. Nagalit si Dexter. Mukhang ayaw mong pahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Kaya tutuperin kita. Mas nagsikap si Dexter. Na-snap. Matapos ang mahinang tunog. Nadurog ang isang eyeball ng lalaking nakaitim. Ano? Napasigaw sa sakit ang lalaking nakaitim. Maingat na sinabi ni Lao Zhang. Siya, maaaring hindi niya talaga alam ang plano ni Mr. Zhao. Mr. Zhao is very cautious and never reveals too many things to his subordinate. Dexter, hindi ko alam. Kung gayon kailangan niyang mamatay. Ang sino mang magbanta o manakit kay Xiaojun ay dapat mamatay. Boom! Matapos ang isang mahinang tunog, ang lalaking nakaitim ay nabigla sa lakas ni Dexter. Dinala ni Dexter si Lao Zhang sa pampang. Maingat na sinabi ni Lao Zhang. Sir, ano ang susunod mong gagawin? Kung wala ang mga lalaking nakaitim na gagabay sa daan. Natatakot kami na hindi namin mahanap si Mr. Zhao. Dexter. Totoo lang. Nakita ko na ang lokasyon ni Mr. Zhao. Noong tinawagan mo si Mr. Zhao, may nilock ako sa kanyang telepono. Lao Zhang. Yamang nailock mo na ang kanyang posisyon. Bakit hindi mo siya dumiretso? Ngunit sundin ang kanyang mga tagubilin at pumunta dito upang hanapin ang lalaking nakaitim. Dexter, gagawin ko ang lansihin at tingnan kung ano ang balak ng apelyidong Zhao. Maglalaro ako ng magandang palabas sa kanya. Pagkatapos nito, ipinadala ni Dexter si Xiao Junjun kay Lacey. At sinabihan silang huwag na huwag nang lumabas at maglakad-lakad. Dahil dito, napakagulo ngayon sa labas. Kung lalabas si Lacey, napakadelikado na makilala ng iba. Pangalawa, sa mata ni Mr. Zhao, patay na si Lacey. Kung malaman ng mga tao ni Mr. Zhao na buhay pa si Lacey, maaapektuhan nito ang malaking plano ni Dexter. Pagkatapos, ipinadala ni Dexter si Lao Zhang sa istasyon ng pagkolekta ng basura. At hinayaan si siya lang na hintayin si Hao Sheng na alagaan sila. At hindi sila pinahintulutang makipag-usap sa labas ng mundo. Lalo pat lumabas, matapos gawin ang lahat ng ito. Kinuha ni Dexter ang lone wolf at pinatay ang tirahan ni Mr. Zhao. TG.
Zhao ay nakatira sa isang 5-star hotel sa Linhai City. Ironically, ang 5-star hotel na ito ay dating pagmamay-ari ng Dowling Group. Ngayon na ang Pirates Group ay inookupahan ng mga bagong Diyos. Ang may-ari ng 5-star hotel na ito ay natural na pinalitan ng mga bagong Diyos. Direktang inimpake ni Mr. Zhao ang ikatlong palapag ng hotel. Madaling nakalusot sina Dexter at Lone Wolf sa ikatlong palapag at mabilis na nahanap ang silid kung nasaan si Mr. Zhao. Ang dalawang figure ay parang multo. Ang isa ay nagtatago sa labas ng bintana. Ang isa naman ay nagbabantay sa pinto. Nakikinig sa galaw sa loob ng silid. Sa silid, ipinapaliwanag ni G. Zhao ang gawain sa kanyang mga nasasakupan. Ngayon, namatay na ang anak ng dating Diyos na si Shuai sa Ilog Dado. Agad mong ipahayag sa labas ng mundo na ang dating God Commander ay kumuha ng isang pangkat ng mga mersenaryo at ililipat ang kanyang anak na babae sa ibang bansa. Gayunpaman, ang mersenaryong pangkat ay madalas na nakipaglaban dahil sa hindi pantay na pamamahagi ng mga samsam. At, kalaunan ay parehong namatay. Ang anak na babae ng dating Diyos na si Shuai ay nasangkot din. The bigger the coax about this, the better. The best coax is known to everyone. Gusto kong tuluyang putulin ang likod na daan ng dating Diyos. Subordinate. Naiintindihan. Ipapatupad ko ito ngayon. Umalis ang mga lalaki. Agad na nakipag-ugnayan si Lone Wolf kay Dexter at sinabing, "Kuya, gusto mo bang pigilan ko siya?" Tinabi ni Dexter, "Hindi na kailangan." Lone Wolf, "Ngunit, kapatid, kung ikakalat niya ang mensaheng ito, iisipin pa ng mga taga-Daxia na pinagtaksilan mo si Daxia at lumiko sa ibang bansa." Dexter, sumuyo. Mas malaki ang suyuan. Mas mabuti. Doon. Huwag kang mag-alala. Alam ko na. Let the other party leave. Ang nag-iisang lobo ay walang pagpipilian kundi ang umalis sa pinto at hayaan ang kabilang partido. Matapos maghintay na makaalis ang kabilang partido, si Dexter at Lone Wolf ay nadulas sa silid. Nang pumasok ang dalawa sa silid, hindi ito napansin ni Mr. Zhao. Nakahiga sa reclining chair, nakikinig ng musika habang nakapikit, parang si Mr. Si Lone Wolf ay sumugod at sinampal si Mr. Zhao nang walang pag-aalinlangan. "Ikaw ay paralisado, maglakas loob na iframe. Ang aking kapatid at sampelan ka hanggang sa mamatay." Ang utak ni Mr. Zhao ay sumabog sa isang ugong. Wow! Anong kalokohan ang nangyayari? Bakit ba kasi may tao sa kwarto ko at nasample ko ang sarili ko pag-akyat ko? "Tio, may killer." Biglang tumalon si Mr. Zhao mula sa kanyang upuan at nakita niya ang dalawang hindi pamilyar na mukha na nakatayo sa kanyang harapan. Nanginginig na parang salon. Sure enough, may pumasok na killer. Damn! I set up a lot of guards outside. Paano sila nakalusot? Hindi dapat Sa pagkakaalam ng lahat, walang silbi ang mga center na itinayo niya sa harap ng Fairyland at maging sa araw at buwan. Halos lumundag ang puso ni Mr. Zhao. "Ikaw, sino ka? Paano ka nakapasok? Lumabas ka, lumabas ka." Ngumiti si Lone Wolf at sinabing, "Napakadali nating nakapasok. Paano tayo makakaalis ng ganoon kadali? Okay lang kung gusto mo kaming umalis. May ibibigay ka sa amin." Nagkunwaring kalmado si Mr. Zhao at sinabing, "Ano ang gusto mo, Lone Wolf?" "Ang iyong ulo." Umigpit ang mga mag-aaral ni G. Zhao. At sumigaw siya, "Halika, tumulong, tumulong." Ang nag-iisang lobo ay sinampal ng masama si Mr. Zhao. "Tinatawag kitang paralisado at tumawag." At pagkatapos ay pinutol ko ang iyong dila. "Nga pala, hindi mo ba kami hinahanap? Ngayong nandito na kami. Parang hindi mo kami tinatanggap." Natigilan si Mr. Zhao. "Hinahanap ka? Sino ka?" "Dexter. Okay lang na kunin ng iyong amo ang posisyon ko. Pero siran mo rin ako at siran ako. Angkop ba ito?" Tinitigan sandali ni G. Zhao si Dexter. At biglang bumulalas. "Guwapo ng Diyos. Ikaw ang dating Diyos na guwapo." Bahagyang ngumiti si Dexter.
Tama. Tumakbo si Mr. Zhao. Ang nag-iisang lobo ay puno ng lakas at ikinulong si Mr. Zhao sa lugar. Nang inig si Zhao. Umihikbi ng may inis. Ikaw, anong ginagawa mo? Ako ang pinagkakatiwalaan ng bagong Diyosa. Kung maglakas loob kang hawakan ako. Tiyak na hindi. Kapakakawala ng mga bagong Diyos. Tinapik ni Dexter ang balikat ni Mr. Zhao. Ano ang pangalan mo? Tapagharap sa tanong ni Dexter. Si Mr. Zhao ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na hindi sumagot. Masunurin niyang sinabi. Ako. Ang pangalan ko ay Zhao Wuji. Dexter. Napakabuti. Zhao Wuji. Gusto kong bigyan mo ako ng kaunting pabor ngayon. Pakisabi sa bagong God Coach. Kinuha niya ang posisyon ko. Tinaktan ang pamilya ko. At pinagalitan ako ng husto. Gusto kong kitilin niya ang buhay niya para makabawi. Tuwang-tuwa si Zhao Watay. Kung nais ng kabilang partido na tulungan siyang ipalaganap ang salita, ililibre niya ang kanyang buhay. Mabilis siyang tumango. Okay. Tutulungan talaga kitang ihatid. Dexter. Napakagaling. Lone Wolf. Umalis na tayo. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Zhao Woki. Takabutihang palad. Isang maliit na buhay ang naligtas sa wakas. Gayunpaman, masyado siyang nag-isip. Hindi ganoon kabait si Dexter. Paano niya hahayaang mabuhay ang salarin na nanakit sa kanyang pamilya? Pinitik ni Dexter ang kanyang mga daliri. At ang tunog ng putok ay parang isang matalim na talam. Na nilalampasan si Dexter at dumiretso patungo kay Zhao Wuji. Ang bilis ay kasing bilis ng kidlat. At si Zhao Woki ay walang kahit kaunting oras ng reaksyon nang siya ay nahati sa kalahati ng Sonic Blade. Tumingin si Lone Wolf pabalik. Ang malungkot na kalagayan ni Zhao Woki ay nagbigay sa kanya ng goosebumps. Kuya, ayaw mo bang tulungan ka ni Zhao Woki na ipalaganap? Ang salita, bakit mo siya muling pinatay? Dexter, malapit nang mapunta sa impyerno ang bagong Diyos. Hayaan si Zhao Woki na manguna at magpadala ng mensahe sa bagong Diyos. Nag-thumbs up si Lone Wolf. Gao Ming, bakit hindi ko naisip? Isang blockbuster na balita ang bumamba kay Daxia. At maging sa buong mundo. Si Shen Shuai at ang kanyang asawa ay tumalikod sa Dacia. Matapos lumiko sa ibang bansa. Na-miss nila ang kanilang anak na babae. Kaya kumuha sila ng isang mersenaryong pangkat upang pumunta sa Dacia upang kunin ang kanyang anak na babae at pumunta sa ibang bansa para sa muling pagsasama-sama. Pero never thought na on the way to go abroad. Hindi pantay-pantay ang paghahati-hati ng mercenary team sa mga samsam. At, sa huli ay magkakasamang mamamatay ang laban. At maging ang kanyang anak na babae ay madadami at mamamatay sa dagat. Naglabas din ng video ang media na naglabas ng balitang ito. Nalarawan ng anak ng Diyosa na tumatakas sakay ng bangka. Mayroong ilang mga lalaking nakaitim na nakaupo sa tabi ng anak na babae ng commander ng Diyos. At may mga sinaunang pattern ng pagoda sa kanilang mga damit, na mga simbolo ng kilalang-kilalang sinaunang mersenaryong grupo ng pagoda sa mundo. Tasandaling lumabas ang balitang ito. Ang isang bagyo ng opinyon ng publiko ay agad na nagsimula. At lahat ng tao sa Daxia ay tinira ng dating Diyos na gwapo. Nakakahiya naman na naniniwala ako noon na inosente ang dating Diyos na si Shuai. Pero ngayon, yay! Gusto niya. Talagang ilipat sa ibang bansa ang anak niya. Parang nag-defect talaga siya sa Dacia at nag-defect sa ibang bansa. Kilala ang mga tao at mukha. Ngunit hindi ang mga puso. Noong nakaraan, ang Diyos Shuai ay aking idolo. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay iba na. Para sa ganitong uri ng traidor, mahigpit na inirerekomenda na utusan siya ng matandang Panginoon ng bansa na makipagkrusada. Oo, ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Upang ganap na mabura ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Daxia. Ipinanganak siya at lumaki sa Daxia. Nakahihiyan ni Daxia. Hindi. Ipapako natin ang kanyang pangalan sa haligi ng kahihiyan. At alalahanin ng ating mga inapo ang dakilang taksil na ito.
Ipinako ang pangalan niya sa haligi ng kahihiyan. Ito ang kahihiyan ng haligi ng kahihiyan. Walang tigil ang panunumbat, at ang sigasig ng masa ay hindi pa nagagawang mataas. Ang ganitong malaking kilusan ay natural na ikinaalarma ni Lacey at ng iba pa. Si Lacey at ang iba ay nasa estado ng gulat at takot. At nawala ng maraming timbang. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Dexter. Nakasali sa partido. Dinadala niya si Lacey araw-araw upang maglaro sa mga bundok at tubig. At gusto niyang bayaran si Young Master sa lahat ng utang niya sa kanya. Sa huli, hindi na nakayanan ni Lacey. Kaya natagpuan niya si Dexter na nag-iisa at nakipag-usap sa kanya. Dexter, andyan na lahat ng boses na pinapagalitan ka sa labas ngayon. Hindi ka ba nag-aalala? Sinabi ni Dexter, ano ang dapat ipag-alala? Hayaan silang pag-alitan sila. Kung gaano nila sila pinapagalitan ngayon. Mas nakaramdam sila ng guilt sa kanilang mga puso kapag nalaman nila ang katotohanan sa hinaharap. Lacey, ngunit ang problema ngayon ay maaaring hindi nila malalaman ang katotohanan. Mahiwagang ngumiti si Dexter. Hindi naman totoo iyon. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago nila malalaman ang katotohanan. Tumingin si Lacey kay Dexter ng may interes. Little Ye, makinig ka. Mukhang may plano kang harapin ito. Tumango si Dexter. Tama. Tuwang-tuwa si Lacey. Dexter, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Umiling si Dexter. Hindi pa. Magtagal. Ngayong marami ka nang nalalaman. Hindi ito mabuti para sa iyo. All in all, trust me. Siguradong malalampasan natin ang mahirap na oras na ito ng ligtas. Inilibot ni Lacey ang kanyang mga mata. Tingnan mo, bibigyan kita ng misteryo. Kung hindi mo sasabihin, huwag mong sabihin. Tamad akong makinig. Sa isang iglap, lumipas ang 7 araw. Marami pang ang mga tao at organisasyon ang nagtipon sa isang parada na humihiling na palayain ng matandang Panginoon ng bansa ang mga parusa laban sa dakilang taksil na commander ng Diyos. Si Dexter Yanran ay naging isang daga na tumatawid sa kalye. At lahat ay sumigaw at binugbog siya. At ang prestihiyo ng bagong Diyos ay tumataas araw-araw. At ang orihinal na paniniwala ng mga tao kay Dexter ay lahat ay inilipat sa bagong Diyos. Nang ang insidenteng ito ay sinusuyo. Ang istasyon ng Shonda TV, na siyang istasyon ng TV ng Daxia War Preparations, ay biglang naglabas ng mensahe na nagsasabing ito ay magdaraos ng God Commander Crusade. At nag-imbite ng mga pangunahing media at mga bagong media na dumalo. Naglabas din ito ng mensahe na magkakaroon ng mga misteryosong bisita sa oras na iyon. Dahil ito ay isang pulong ng krusada laban sa mga Diyos at martial. Natural na nakuha nito ang suporta ng mga tao. Sa makatuwid, sa araw ng Shenswai Crusade, ang lugar ng pagpupulong ay puno ng mga tao. Lahat sila ay kilala at may impluwensyang mga tao sa media. Kilalang V at iba pa. Ang Shonda TV, bilang isang Daxia War Preparation TV station, ay may mataas pa ring prestihiyo sa Daxia. Ang krusada na ito ay ipapalabas ng live ng Shonda TV. Na nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya nito. Ang ilang mga tao ay halos tinatansya na ang mga rating sa oras na ito ay maaaring makahabol sa Spring Festival Gala. Sa ilalim ng sabik na pag-asa ng lahat, sa wakas ay nagsimula ang Shenswai Crusade. Ang unang lumitaw, syempre, ay ang pinuno ng istasyon ng TV ng Shandong University. At ang bituin, ang mga pinuno at mga bituin, ayon sa pagkakabanggit, ay nagsagawa ng isang malakas na protesta at krusada laban sa masamang pag-uugali ng dating Diyos, na pumukaw ng pakikiramay ng mga tao. At ang eksena ay nahati sa asterisk sa isang panahon. Ang reputasyon ni Dexter ay napakabaho sa mga sandaling ito. Tanong ng isang reporter, di ba sabi mo may mga heavyweight na bisita ngayon? Bakit hindi pa lumalabas ang mga heavyweight na bisita? Ngumiti at ngumiti ang direktor. Talagang oras na para mag-imbita ng mga mabibigat na bisita na lumitaw. Palakpakan natin ang misteryosong bisitang ito, palakpakan.
Sa ilalim ng sabik na pag-asa ng lahat, isang figure ang humakbang pasulong mula sa backstage. At sinamantala ang sitwasyon upang maupo sa gitna ng rostrum. Natigilan ang lahat sa eksena. Dahil ito ay isang hindi pamilyar na mukha na hindi pa nila nakita. At ang kabilang partido ay isang ordinaryong tao anuman ang kanyang damit o aura. Ang ganitong tao ay maaari ding ituring bilang ang salitang timbang bisita. Hindi naman tayo niloloko ng matandang station master, diba? Palagi nilang pinaniniwalaan na ang misteryosong panauhin ay isang superstar ng antas ng hari. At ang taong ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Befo na ibinalik ni Dexter mula sa Godlord Island. Tinulyapan ng pinuno ng Befo ang eksena at nakangiting nagsabi, "Kumusta sa lahat? Ang pangalan ko ay Lee Dauran." May nagtanong, matandang direktor ng istasyon. Ano ang ginagawa nitong Lee Dauran? Bakit hindi pa natin ito narinig? Tinabi ng pinuno ng Befo. Bago ko ipakita ang aking pagkakakilanlan, ipapakita ko muna sa iyo ang isang bagay. Sa susunod na segundo, dalawang larawan ang ipinakita ng magkatabi sa malaking screen sa likod ng Befo Chang. Ito ay isang aerial view ng baybayin sa silangan ng Daxia. Ang pinuno ng Befo ay nagtanong, "Lahat, ang mapa na ito ay ang pattern ng aking baybayin sa silangan ng Daxia. May nakita ka bang kakaiba?" Hindi nagtagal ay may nakapansin sa anomalya at sumagot. Ang pattern sa kanlurang bahagi ay tila may isa pang isla kaysa sa pattern sa silangang bahagi. Tumango ang ulo ng Befo. Tama. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon lamang isang araw na pagkakaiba sa pagitan ng mga oras ng pagbaril ng dalawang pattern na ito.